sa buong mundo. Ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Crimes and Corruption Watch. Crimes and Corruption Watch. Ang palatuntunang magbabantay sa kaban ng bayan. Pagpapantanggol ng mga sinisigil ang karapatan upang mabuhay ng matiwasay, maunlad at may dignidad. Crimes and Corruption Watch. Kakampi ng mga tapat na lingkod ng bayan. Uusid sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Carlo Batalla, ang mata at bala ng sambayanan. Narito ang subok na sa karanasan. Nakatatak na sa kasaysayan laban sa katiwalian. Maninindigan para sa bayan. Para sa bayan. Carlo Batalla. Magandang umaga po sa lahat ng mga manonood nitong aming bagong-bagong programa ni Miss Cathy Cruz. Ito yung programa ng Crimes and Corruption International at ito po ang magdadala sa inyo ng balita tungkol po ito sa mga sa mga pagnanakaw ng pera ng mga halal na opisyal ng gobyerno sa kaban ng bayan. Kaya manood po kayo hanggang katapusan ng programa namin ni Miss Cathy. At tayo po ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook page ng Carlo Batalla. Miss Cathy, magandang umaga sa iyo. Magandang araw din po sa inyo, Sir Carlo, at syempre sa lahat ng mga masugid mong tagapanood at taga-subaybay ng iyong Facebook and YouTube channel. At syempre, yun ding mga ahensya po ng pamahalaan na siya rin pong either nakakaagapay ninyo o talagang nagkakaroon ng problema pagdating sa issue po ng korupsyon. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay kay Carlo Batalla, yung pong kanya pong YouTube at Facebook account. Anyway, sir, kumusta ba ang buong isang linggo mo? isang buong linggo ang nakalipas. Ano ba naging activity natin? Busy si Bukal Carlo. Alam mo naman, meron tayong ating pambansang advokasya, yung pamamahagi ng wheelchair doon sa mga may hirap nating mga PWD. So pinagpapatuloy kahit pa paano ng Batalla Cares yung pamimigay sa lalong-lalo na doon sa mga may hirap nating mga kababayang may kapansanan sa paglalakad. At siyempre, wala ring hinto ang ating pagsasampa ng kaso doon sa mga corrupt na mga halal ng bayan na mga, alam mo na, yung mga magdanakaw na nagpanggap ng mga halal ng bayan. Kaya yun, buong linggo walang nasayang na panahon ng ating samahan. Kaya ito talagang medyo tinalaga ko na tong oras na to para makapag-record tayo ng ating pangalawang episode nitong ating bagong-bagong programa. Oo nga po, at syempre hindi natin pwedeng pabayaan ang ating mga taga-subaybay kasi importante rin po na malaman po nila kung ano po yung mga kasulukuyang ginagawa at saan ba papunta ang Crime and Corruption Watch. Hindi lang bilang isang show, kundi bilang isang advokasya para po sa kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino at syempre para po maging maayos ang buong pamahalaan at ang mismong ang ating bansa, di ba Sir Carlo? Oo nga, at saka siyempre tayo po ay
bilang NGO na ang layunin ay makatulong sa pag-eradicate ng korupsyon sa ating pamahalaan, tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating pong minamahal na Pangulong Duterte sa pakikibaka laban po sa ikababawas ng korupsyon sa ating gobyerno. At yun nga po, meron tayo ngayong binabantayan na tinututukan na actually nga may mga nakasalang tayong ipafile na mga demanda laban sa nagkakailang kawani, opisyalis ng Department of Public Works at ng National Irrigation Administration. Ang mga draft ng demanda ay nakahanda na. Nire-review na lang po namin ng aking abogado anytime this week, next week, kaya atin na pong isasampa sa Ombudsman. Opo, at nakita ko nga po, Sir Carlo, ay meron po kayong mukhang merong tugon kasi naalala ko po na kayo po ay meron pong request na nung kayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa, pagsasanib puwersa ng CCW at ng NCIA, no? Kasabay nito ay meron kayong ipinareceive dito sa National Irrigation Administration para makasama bilang ano po bang tawag doon? Observer ng mga bidding process ng National Irrigation Administration. Tama ka dyan, Ms. Cathy, yung aming koalisyon ng National Federation of Irrigators Association ay sumulat sa administrador ng NIA, si General Ricardo Bisaya, na payagan na maging observer yung mga miyembro ng NCIP sa kanilang mga ginagawang bidding ng mga, alam mo na, ng pag-award ng mga projects, malalaking projects sa mga kontraktor na gumagawa ng mga dam, ng mga kalsada papunta sa irrigation canal ng NIA. Subalit, unang sagot ng NIA ay denied. Denied yung aming request for accreditation. Ang katuwiran ng NIA ay meron na raw silang mga accredited observer. So balit ayon sa batas, ang dapat na ina-accredit ng NIA ay yung mismong NGO na meron talagang direktang koneksyon sa irrigation, sa National Irrigation Authority. Nagkataon naman na itong ating koalisyon ay ito yung pinakamalaking grupo ng mga Federation of Irrigators sa buong bansa. Ito na nga yung National Confederation of Irrigators Association. At yung na-accredit ng NIA ngayon ay mga NGO naman na wala namang kinalaman sa pagsasaka sa mga mamamayan. Kaya kami po, ako mismo ay sumulat uli para i-reconsider ng NIA yung kanilang naging hatol doon sa aming request at akin nga pong binigyan ng kopya ang Office of the President. At harinawa, harinawang bigyan pansin ng Malacanang yung aming hiling. Nakikita niyo po ba ito, sir? Yung pong inyo pong sulat na kay Brigadier General Abraham Bergazin. Siya po yung Deputy Administrator. Ano pa lang, loading pa lang. Loading pa lang po. Opo. Makikita po ng ating mga kababayan po, ito pong accreditation of Crime and Corruption Watch International and NCIA o National Confederation of Irrigators Association. Ito po ay pina-receive nyo nung March 2. Sinulat nyo po ito nung March 1 kay Brigadier General Abraham Bergazin. Siya po yung Senior Deputy Administrator ng BAC o Bids and Awards Committee ng National Irrigation Administration. So ito po yung binabanggit po ninyo, Sir Carlo, no? Na kung saan ay nag-file uli kayo ng reconsideration. Oo, Cathy, at ipiniliwanag ko dyan sa aking reconsideration letter kay General Bergazin kung bakit kailangan i-accredit niya ang
Crime and Corruption Watch at ang National Confederation of Irrigators Association. Maliwanag na maliwanag kata dyan sa sulat ko at sinite ko pa yung mga provision ng batas. At siguro pag medyo matigas sa ulo ni General Bacasel, baka sakaling demanda na lang siguro namin ni Castle Berbonto. Oo nga po, eto. At meron nga rin po kayo, sir, na pina-receive din sa Malacanang, no? Ito rin po 'yon. Yan. Para po makita ng ating mga tagapanood. Dahil para makita nila na ang Crime and Corruption Watch ay hindi po nagbibiro. Ayun naman, Kati, yan namang folder na yan. Yan naman ay yan yung mga konektado yan sa isang proyekto sa Bicol, sa Region 5. Hindi ako nagkakamali. Ito po yung ibang kaso yan. Yan naman ay sa Public Works sa Bicol Region. Oo. Yan ay sulat niya. Mamaya siguro natin tikpin niya. Kasi sulat niya ni dating judge sa Marbil Calabisilla. Okay. So mamaya yan ang ipapaliwanag nyo. So ngayon po, wala pa pong sagot po sa inyo ang NCIA, Sir Carlo. Actually, pag hindi sila sumagot ang National Irrigation Administration after 15 days, papailan ko na ng kaso yung dalawang general na naghahari diyan sa NIA. Babalatan po natin yung mga yan kasi alam naman natin na puro pag nanakaw din ang nangyayari din sa National Irrigation Administration. Kaya nga ang gusto ko sana mangyari, bantayan talaga ng mga direktang may interest sa pagsasaka, direktang may interest sa mga magsasakang maralita na talaga namang dapat kung hindi nila niloloko yung bidding diyan sa NIA, dapat nakikinabang ng maayos yung maralitang mga magsasaka natin ng palay. Ano po ba Sir Carlo, ano po ba ang nagiging impact kapag ganitong kumbaga ay nagkakaroon ng lokohan pagdating sa bidding? Ibig sabihin po unang-una, Kati, usually ang nananalo diyan sa mga bidding ay hindi na qualified. Usually ang nananalo diyan mga hindi na dapat bigyan ng malalaking project ng gobyerno. At isa pa, kung legal, kung walang daya ng bidding, nakaka-save ng malaki ang gobyerno. Kasi usually pag talagang tama ang proseso ng bidding, naglalaban-laban ng walang dayaan ang mga kontraktor, usually nababawasan ng ang amount ng bid, yung tinatawag na ABC. So, kunyari, ang binibidding nila is 1 billion, meron dyan mga matitinong bidder, magdadive ng mga 10%, save ng 10% ang gobyerno. Kaya lang, pag nilotong Macau nila yan, mag-uusap-usap yung mga kontraktor na merong arranger dyan sa National Irrigation Administration back office, may arranger dyan, lumalabas, baka mamaya ang babawasan lang nila sa amount ng proyekto 1%, baka wala pa. So yung balance nila, nabubulsan nila lahat yan. Alam yan ng lahat ng back sa buong Pilipinas at lahat ng back sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga po nakalagay sa batas na dapat merong observer na nanggagaling sa dalawang non-governmental organization para bantayan sila. Nagkataon nga po dyan kung nakita mo, kung nabasa mo yung sulat sa akin ng denial ni General Bagasin, ang kanilang ginawang bantay ay mga siguro mga paper organization. Walang tao yan sa buong Pilipinas. At parang masasabi mong company company yun kasi ang nakalagay dyan, kung hindi ako nagkakamali, ay organisasyon ng mga empleyado ng NIA. Hindi naman organisasyon ng mga magsasaka. Correct. Magkaiba po yun . At karamihan yan, hindi naman yan nagpupunta sa bidding.
absent halos lahat yan. Kaya anyway, pag hindi talaga tumugon ng tama si General Bisaya at General Bagasin, papasubpin ako yung lahat ng record ng kanilang abstract ng bidding. Titingnan natin kung talagang merong present, merong observer na umattend ng kanilang mga ginawang bidding. Kaya gagawin natin lahat ng hanggang sa tayo ay makipangulong Duterte na ayusin ng NIA administration yung kanilang pamamalakad. Oho. Alam nyo, Sir Carlo, hindi po biro yung ginagawa ninyo kasi unang-una, naglalaan po kayo ng matinding oras po dyan at gumagastos kayo. Hindi po ba kayo nahihirapan, Sir Carlo? Kasi hindi po talaga biro ang lumaban pagdating sa korupsyon, Sir Carlo. Mahirap talaga, Kati, kaya lang siyempre yung ulo naming mga tinatawag na mga ang advokasya ay talagang tumulong sa bayan, sa maralita nating mga kababayan, talagang pikit mata na lang yung ating pagtulong. Kahit papaano umuusad naman at meron naman tayong mga pro bono mga abogado na katulad nating may pagmamahal sa bayan at talagang handang tumulong sa ikagaganda ng takbo ng ating pamahalaan. Marami tayong mga abogado na talagang nasa ulo ay maglingkod din sa bayan. Ay, hindi umaasa, hindi nag-aantay ng bayan. Oo, nakakatuwa po pag may ganon kasi alam niyo po pinakamahirap po talaga yung maghanap ka po ng lawyer na matino at talagang hindi ibebenta yung kaso at talagang kasama niyo all throughout the fight, 'di ba? Tunay, Kati, tunay ka diyan kasi bihira na ngayon ng mga abogado na talagang handang tumulong ng hindi umaasa ng bayad kanilang serbisyo. Subalit meron po tayo mga kaibigan na kasama ko na ito sa halos 2 dekada ko nang kasama sa nakikipaglaban sa pag-aayos ba ng aming ginagawa, ng aming advokasya. Oo. Kaya malaking pasalamat ko sa mga nasa likod na mga abogado ng Crimes and Corruption Watch. Oo. Sana po mas marami pa kayong makasama diyan sa paglaban yung yan. At the more, the merrier, ika nga, lalo na kung solido ay yung grupo, di ba, Sir Carlo? Ay, oo. Marami na pong record ng aming samahan, ang aming NGO na mga sinampahan namin ng kaso na ang mga minamalas naman talagang napulong na. At ngayon tuloy-tuloy naman ang kaso, ang paglilitis sa Sandigan Bayan. Kaya nagdadasal po tayo na bilis-bilisan ng ikot ng hustisya ng ombudsman at saka ng Sandigan Bayan para wag nang pamarisan yung mga nasampahan namin ng sakdal na mga corrupt na mga kawani ng ating gobyerno. Sana po mabilis na mabigyan ng karampatang desisyon yan at pumabor dun sa katotohanan, Sir Carlo, kasi kung hindi, mas lalo pa silang magiging matapang. Alam niyo yun, mas malakas ang loob nila kapag sila ang nagwagi. Despite na makita yung talagang katibayan, matinding katibayan. Kasi nakikita ko, ang mga katibayan nyo na, hindi na pwede nilang ipagwalang bahala dahil galing na mismo sa audit agency ng ating pamahalaan. Di po ba, Sir Carlo? Tama ka dyan, Kati. At saka pag nagtatagal kasi yung desisyon ng Sandigan Bayan, dumadami pa rin yung nananakaw, nakukulimbat na pera ng sinampahan namin ng demanda at nagagamit pa rin niya para aregluhin yung kaso. Na nagagamit ng mga tiwaling mga yan, aming mga nasasakdal, namamaniobra nila yung batas . Sa dami ng panggastos para wag silang makulong. Samantalang kami naman ng mga civil society hirap na hirap maghanap ng panggastos para suportahan ang pakikibaka
laban sa katiwalian. Oo, Kaya kasi nga walang mahirap dito sa mga sinasampahan ng kaso ng mga ng mga civil society organization. correct. Subalit handa naman kaming harapin ang lahat ng hirap na dinadaanan sa para lang mabawasan ang mga kurap na kawani ng gobyerno. At ako dasal ko, Sir Carlo, na magkaroon ka pa ng higit na kalakasan at biyaya at syempre nang makakasama sa laban na to kasi hindi pwedeng ikaw lang. The more people behind you na nasa mga magagaling, no, mula sa iba't ibang larangan, mga abogado, mga accountant din kasi para makita nila na talagang may fraud at may panloloko o meron ding korupsyon talaga na nangyari, the more na mas marami kang kasama, the more na mas mapapabilis at talagang magiging magaang itong paglaban na ginagawa mo kasi napakahirap pag ikaw lang talaga yung and natutuwa ako dahil napakarami pa rin talaga mga Pilipino, Sir Carlo, na katulad mo na may tapang, alam mo yon, may tapang at may paninindigan, Sir Carlo. Dumami na ang mga katulad ko sa Pilipinas, Cathy. Hindi na lang dati kakaunti lang kami, bilang mo lang sa kamay yung mga masigasig talagang mga anti-corruption advocates. Ngayon halos sa lahat ng sulok ng ating bansa ay may mga nagsulputan na talaga na hindi na rin sila makatulog, hindi na rin nila hinahayaan na talagang dayain, pagnakawan ang kanilang mga probinsya ng mga nahalal nilang mga politiko. Kaya nakakatuwa nga kasi halos napakarami ang kumukontak sa akin ng mga galing sa malalayong probinsya. Nagpapaturo kung papaanong ang kanilang reklamo ay talagang mabigyan ng pansin at talagang makapag-file sila ng demanda laban din doon sa mga korap nilang mga opisyal ng probinsya at munisipalidad. Marami po tayong ngayon. Marami tayong nakakabit sa ating organisasyon na halos ang gumagawa ng mga complaint affidavit mga abogado ng ating NGO. Wow. At ang maganda po niyan may taga-perma na mismo kung saan nangyari yung katiwalian. Okay. So organisado pala yung ganito, sir. Ay, oo. Halos sa lahat ng sulok ng ating bansa kung saan merong talagang nakakarimarim na dayaan na kawan sa kanilang lugar ay meron na pong nagsulputan na talagang mga nakikialam na para wag nang masyadong mapagnakawan ang kanilang probinsya. At hindi na lang dosena, marami na ang ginawa namin ng complaint affidavit at pinirmahan na ng mga mismong nandun, mismong direktang nakakaalam nung nakawan sa kanilang lugar. Oh, that's good. Kaya nakakatuwa at nakakalika ng puso na hindi na namin kailangan pumunta pa doon sa malayong lugar para lang magdemanda. Kumbaga sa nagkaroon na ng ngayon. Nagkaroon na ng magandang komunikasyon, ng magandang paraan para at least lumawak ang laban sa korupsyon. That's very good. Kaya mabuhay yung lahat po na nakakonekta ngayon sa Crimes and Corruption Watch na ang talagang nasa isip tumulong sa ikabubuti ng komunidad. At pagsaludo sa lahat ng ating mga kasama mo diyan sa paglaban sa korupsyon dahil hindi po biro talaga yan. Isang sinserong pag-ano po talaga sa kanila, pagkilala sa kanilang mga efforts din. At lalo na sa'yo, sir, kasi alam ko hindi biro ang panahong inilalaan mo. Kasi pwede ka namang maglaan ng iyong panahon sa pagninegosyo na lang kesa yung ganito, alam mo yon, malaking burden pero dahil sa ang pangarap mo na magkaroon ng isang bansang mahusay at maunlad, no?
para sa sambayan ng Pilipino ay talagang isinasaisan tabi mo yung mga personal mong kapakinabangan at personal mo ring alam mo yon, pwede ka namang magnegosyo na lang, di ba Sir Carlo? Oo nga, at medyo tama ka doon, Kati, kasi kung hindi nahahati ang aking oras sa advokasya at medyo napadami ang aking oras para sa paghahanap buhay, baka lumago pa yung balance ng ng bank account ko eh. Ngayon puro pabawas eh. Puro withdraw. Kawawa naman. Samantalang kung talagang i-stumble lang ako sa stock exchange, di ba? Yes. Medyo maglalaro ako sa stocks. Hindi dadami pera ko kasi expert ako sa, alam mo na, sa stock exchange. That's good. Kaya pwede naman akong magsugal-sugal dun sa stocks, di ba? At sandali lang, magmumultiply ng isang katutak yung aking kwarta. Kaya lang ngayon, puro tulong nga nasa ulo ni Bukal Batalya at doon na napunta ang ating takbo ng buhay. Kaya hindi na natin mababago, Kati. Anyway, sir, meron tayo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan. Meron pa kayong isang inaasikaso din ngayon, yung sa Bicol, Sir Carlo? Kayo ay nakikinig sa palatuntunan Crimes and Corruption Watch. Dahil, Kate, yung kanina, yung pinakita mong folder. Pakita natin. Yan ay sulat ni Sulat yan ni Undersecretary for Bicol Affairs. Dating judge ng Camarines Sur, si Marbil Clavicilla. Actually, ang niloloob, ang laman ng sulat na yan ay ini-exonerate niya yung reklamo namin laban sa Regional Director ng Public Works sa Region 5 sa Bicol. Kasi merong malawakang corruption diyan sa Region 5. Kaya nga sumulat ako dahil para maipaabot kay Presidente kung ano ba yung nangyari diyan sa Bicol. Ang isa sa pinakalaman ng sulat na yan nag-award ng proyekto ang Region 5 Bicol sa isang hindi na kwalipikadong contractor. Yan, Kate, yan ang mga projects ng sinasabi kong contractor. Na in-award ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Mix Villapuerte. Ang pangalan ng contractor ay RKX Construction. Taga Camarines Sur yan, at yan ay mayroong 38 na kalsada, na proyektong kalsada, na ang findings ng COA ay halos lahat ay ghost project. Mantakin mo, Kati, 38 proyekto na ibinigay ng lalawigan ng Camarines Sur dyan sa contractor na yan, RKX Construction. Suma total ng project ay parang 565 million. Yan ay halos ghost projects lahat yan. Ang laki. At nakakapagtaka, bakit binigyan pa ng proyekto ng Public Works sa Region 5 138 million. At naniniwala po itong aming samahan na yan din project na in-award ng Region 5. Kahit na nga ba sinasabi nila na yan ay naimbestigahan na ng NBI na yan ay ginawa, hindi po kami naniniwala doon. Kasi yung contractor na yan ay meron po yung karakter, meron niyang ugali na hindi ginagawa yung proyekto at kinukubra lang yung project na yung halaga ng project. Pero 'di ba sir, may inspector dapat 'yan bago makapag-claim siya. Ibig sabihin kakuntsaba niya yung inspector, ganun po ba 'yon?
100% Kati Kakutsaba kasi yan nakubra na lahat. Ito pong listahan na pinapakita ko sa inyo ngayon, etong project summary, ito po ba ay mga ghost project po ba to? O yung halos lahat po yan, halos lahat yan. Oh my God, ang laki nito. Yung RKX number 1 nasa unang lista. Yes, 38 projects. Siya. 38 project yan at 565 million. Binulsa lang nila yan. Ghost project halos lahat yan. At ayan nga, sabi ko nga sa sulat ko sa Malacanang, bakit bibigyan ng proyekto ang isang mandurugas na kontraktor? Hindi man lang nag-due diligence, hindi man lang nag-imbestiga. Meron kasing provision sa batas, yung Republic Act 9184. Bago ka mag-award ng proyekto sa isang contractor, alamin mo muna kung ito ba ay mga mandarambong, ito ba ay magdanakaw, ito ba ay maganda ba ang record nito? Ano ba ang mga ongoing project nito sa iba-ibang ahensya ng gobyerno? Ano ba ang mga project nito sa mga LGU? Lumalabas, hindi na nila tiningnan. Hindi na inimbestigahan ng Region 5 Public Works, hindi na rin inimbestigahan ni Yosek Labisilla na ito palang contractor nito ay magnanakaw lang. Kaya yan, aabutin sila ng demanda. Sir Carlo, ang mangyayari dyan, hindi lang itong mga contractors na to ang inyong sinasampahan ng kaso, kundi maging si Yosek Labisilla. Tama po ba ako? Ngayon kasi, si Yosek Labisilla sumulat sa Malacanang na wala raw ginawang mali yung Public Works at tinapos daw yung project na yan ng RKX. Ang sa amin naman ay natapos man yan sa hindi, ay hindi nila dapat binigyan ng kontrata yung RKX kasi disqualified na yan. Dapat nga dyan matagal na yan na blacklisted. Dahil walang ginawa kundi puro pagnanakaw lang, puro ghost project. Ang na dapat, yung mga kalsadang yan, yung 38 na kalsadang yan, kung ginawa ng matino ng RKX, yan dapat napapaginabangan na ng mga taga-Camarinesor. Ngayon, wala yung pera, nakubran na nila, siguro, naibili na nila ng mga sasakyan yan, naipagawa na ng bahay nila. Oo. Tanong ko lang, Sir Carlo, sino po ba ang nag-identify kung qualified ang isang kontratista? Ang BAC, Kati. Ang Bids and Awards Committee. Yan ang unang-una nilang dapat na trabaho. Pag-submit ng sasali sa bidding, ay titingnan muna nila kung ito bang contractor na ito ay tama ang mga nilista doon sa mga requirement. Kasi kung sasali ka sa bidding bilang isang kontratista, ilalagay mo dyan sa listing ng mga requirement. Ilan ba ang empleyado mo? Ilan ba ang heavy equipment mo? Ilan ba ang project mo sa iba-ibang ahensya ng gobyerno? Ilan ba ang natapos mo na? Ilan ang ginagawa mo pa? So maraming checklist yung Kati. Lumalabas itong RKX construction na to ay hindi niya sinulat lahat, hindi niya dinivulge lahat ng totoo. Yung mga dapat na mga katanungan doon sa requirement ng BAC. Ngayon, okay, nanalo, hindi yun napansin ng BAC. Meron niyang tinatawag na post-qualification. Doon sa post-qualification, nakalagay na doon yung mga engineer, mga equipment, mga empleyadong gagamitin niya. So yun dapat ay binusisi rin ang husto ng BAC. Lumalabas, hindi rin nila binusisi yun. Ganon. Naku, di may liability po ang Bids and Awards Committee. 100% Kati. Diyan, sisiguruhin ko sa iyo na may papatanggal ko yung mga hinayupak na yan. Pardon the word. Oo. Kasampa ng demanda yan ng Crimes and Corruption Watch International. Oo. Tanong ko lang, Sir Carlo, sa ganito pong sitwasyon na
sila ay masasampahan nyo ng kaso, mapapakulong lang po ba sila? Paano po ang pondong kinulimbat po nila? Kung Habulin ng gobyerno yan. Babawiin sa kanila ng gobyerno. malaki po ito Babawiin yan. Gagarnish lahat ng ng kanilang ari-arian, lahat ng marami na nangyaring ganyang, Kati, na binawi ng gobyerno yung nakulimbat ng mga magnanakaw ng mga kontraktor. Mm-hmm. Ito pong pinapakita ko ngayon sa larawan, ito po yung mga project na ginawa, sinasabing completed na ng tinatawag nating RKX Ojamar Construction. Tama po ba? Oo, Kati. Yan nakalagay dyan. Ginawa daw, pero actually mga 5% lang ang ginawa nan, baka wala pa. At kinuhanan na lang yung buong kwarta ng buong pundo ng project. Meron po ba tayong picture ng mga proyektong ito, Sir Carlo? Actually, walang dying na Actually, walang picture kasi hindi nga ginawa. So totally wala. Totally wala. Wow. Yan pinuntahan lahat, inisa-isa yan ng Commission on Audit. At okay. Pinuntahan na lahat yan at ang walang nakita ang Commission on Audit. Lahat ng ating supporting documents ay validated na ng COA. Okay. So dapat pala maipakita natin sa kanila yung parang COA report na tinatawag. Tama, Sir Carlo? Nasa yan? Attachment yun sa demanda. Okay. So, actually, yung yan, Kati, yung pinakikita mong yan, 77 project yan halos. Oo. Yan naman yung This is only 38, no? Na nandito. Oo. Ano yan? Isang taon lang yan, Kati. 2018 lang yan. Isang taon lang yun? Ngayon, inuumpisa na ng abogado ko yung 2019. At sigurado ko, sangkatutak ulit project ang napunta dyan sa mga contractor na yan. Ang laki na ghost project pa din. Oo. Napunta lang sa bulsa nila yan. Yan ang sinasabi ko, Kati, na sila lang ang nagpapasasa sa pera ng bayan. Na dapat sana time and time sinasabi ko na kung iyan kahit kalahati man lang inapunta sa proyekto, di sana napaginabangan ng mga mahihirap na mga taga-probinsya. Opo, kasi tignan nyo ito, yung isa yata ay one-story CL school building with facade, no? So, ibig sabihin, mga mag-aaral ang makikinabang ito. May mga multipurpose covered court. I cannot imagine at mga road concreting. I cannot imagine na completed siya and then this is a ghost project. Karamihan yan, Kati. Oo. Kita mo yung mga karamihan dito, parang lumalaki ulo ko dun sa laki ng nakukuhang pera, ninanakaw mula sa salapi ng bayan. Puro pagdanakaw ang ginagawa ng mga yan sa lalawigan ng Camarines Sur. At unang-una, Kati, hindi na nga dapat yan bigyan ng award kasi disqualified na yan eh. Hindi na yan dapat ina-awarda ng project kasi meron kasing batas na pag ang isang project ay 15% behind schedule, na 15% na medyo delay yung project mo, ay hindi ka na dapat bibigyan ng panibagong project. Ngayon, para magkaroon ka ng 38 project na puro behind schedule, kung ganun man, yan panloloko na, pangdadaya na sa tao. Sure. At isipin mo na lang kung 38 yung project mo, dapat meron kang at least mga 16 na engineer. Yes, kalahati man. Dapat meron kang mga 38 heavy equipment. Dapat meron kang mga truck, di ba, mga bulldozer. Yes. Pero karamihan yan, wala yung ganyan. Mariones, oo. Sir Carlo, sino ba ang pwedeng mag-blacklist? Bids and Awards Committee lang? O
Ang Hindi, FOPA, hindi. sino po ang Ang pwedeng magbablocks mag-block? na yung tinatawag na PICAB, yung Philippine Contractor sa Accreditation Board. Under ano yan, under DTI. Yun ang sunod na gagawin ng aming NGO. Susulat na kami sa PICAB para sa blacklisting ng mga yan. Oo. Siguro, itong darating na linggo siguro, pag hindi na kami masyadong busy, magre-request na ako ng blacklisting ng mga magnanakaw, ng mga mandarambong, ng mga kontraktor ng Camarines Sur. Siguro sa susunod yun ang sunod namin Oo, sa susunod na episode, gagawin. Sir Carlo, dahil yan yung susunod din yung gagawin, kukuha na rin siguro tayo ng coming from pickup na binabanggit ninyo na makapanayam natin para to enlighten us, ano ba yung mga grounds para pwede nyo i-blacklist ang isang kontratista. Diba, Sir Carlo? Maganda yun, Kati, para malaman ng mga tiwaling mga kontraktor. Yes, exactly. Kaya naman alam mo na, kaya nakakapagpatuloy ng panluloko nga yung mga tiwaling kontratista. Karamihan kasi walang nagpa-file ng reklamo sa PICAB. Oo nga. So hindi nalalaman ng PICAB na ito palang mga kontratistang ito ay walang ginawa kundi magnakaw lang. Oo. So ngayon, pagtutuunan ng pansin ng aming NGO na ipaabot sa PICAB yung mga dapat nilang i-blacklist. Kasama niyo ako dyan, Sir Carlo, at tayo ay makikipag-ugnayan kasi para makita ng taong bayan na we're not just talking. We're proving you all the evidences ay galing din mismo sa ahensya ng pamahalaan kung saan siya mismo talaga ang official na nag-audit at verified itong mga binabanggit ninyo. At maganda rin siguro with the CCW and the PICAB ay magkaroon din ng partnership para to once and for all stop all these illegal, alam mo yun, masasabi kong mga illegal sila because hindi naman sila dapat na nandyan makipagkontrata sa pamahalaan dahil hindi naman nila kaya na gumawa ng mga proyektong milyon-milyon ng halaga, Sir Carlo, di ba? Tama ka dyan, Kati. Actually, yung mga kontratistang yan, Kati, ay nagagamit lang yan ng mga politiko. Oh, okay. Nagagamit lang yan. So, karamihan yan, yung kanilang mga lisensya ay inuupahan lang ng mga politiko. Okay, i-award namin sa inyo yung kontrata. Bibigyan ka na lang namin ng 5%. Arkila ng kanilang lisensya. Pangalan. Kaya ang napagkasunduan ng mga yan ay palibasa inarkila yung kanilang lisensya. Ay gagawin ng politiko yung project. Sana man kukuha ng mga technical empleyado, yung mga politiko. Yes. Sana man kukuha ng mga ng mga gagawa ng mga kalsada. Di wala, di ibubulsa lang nila yung kwarta ng proyekto. Hindi pa tapos yung proyekto, wala pa na-mobilize. Kung makikita mo, kumpleto na daw yung status ng project. Kaya binayaran na ng tresorero. So yun ang niyan. Yun ang istorya. Lalo sa aming lalawigan ng Camarines Sur, lahat halos ng mga ginamit ng mga nanalong mga kontraktor ay inupahan lang ng mga politiko. O kaya ng mga dami ng politiko. Nako. So, yan ang malungkot na katotohanan sa lalawigan ng Camarines Sur. At buong Bicol halos ganyan din yan. Nako, napakarami pala yung gagawin, Sir Carlo. Parang marami. Uubusan. Kasi I'm sure hindi lang Bicol ang may ganitong uri ng problema and even in NCR. Marami. Actually, parang may nakapag-text nga sa akin na marami daw 2 days ago, marami daw tinanggal na empleyado ng public works si Presidente Duterte. Hindi ko pa lang nakikita yung report. Oo. Marami raw tinanggal. Headline daw nung isang araw . So, hahanapin ko yung announcement ni
PRRD. Mm-mm. Marami rin tinanggal sa hanay ng Department of Public Works. Mm-mm. Anyway, Sir Carlo, mensahe sa ating pong Pangulong Duterte, lalo ngayon at nababalitaan natin na kumikilos din siya laban sa korupsyon. Tuloy-tuloy. Sir Carlo? Opo, minsahin ko sa ating maganda ang ginagawa ng ating Pangulo laban sa korupsyon. Lalo nga nung nasabi ko lang a while ago na meron siyang mga na tinanggal ng mga district engineer, mga kawani ng member ng Beach and Awards Committee kung saan-saang lugar sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita na ang talagang laban, ang ginagawa laban sa korupsyon ay talagang seryoso. Na kahit itong mga malalaking empleyado ng public works, yan ay may mga kapit, Cathy. Yan ay may mga taong nasa likod yan. May kapit na politiko yan. Mahirap mong medyo ireklamo yan. Kaya lang, dahil nga sa tinutuo ng ating Pangulo yung kampanya laban sa korupsyon, yan, nadali sila. No? Mm-hmm. Kaya nga, dito sa mga hindi pa tumitigil ng mga member ng BAC, ng mga taga-public works, ng mga tiwali, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nakasali sa Beach and Awards Committee, ay aabutin kayo ng latigo ng batas pag kayo ay nahuli namin. Didimanda namin kayo at ang aming pong samahan ngayon ay kumikilos sa halos buong lugar ng Pilipinas. At hindi po namin kayo tatantanan. Ito po ay naumpisa na ng aming grupo. Ito po ay aming ipagpapatuloy. Marami po sa amin ang talagang nagmamahal sa bayan. Lalo na ang inyo pong kinukurap dito ay hindi naman po mayayaman. Ang kinukurap po ninyo dito ay ang mga maliliit nating mga kababayan. Yun po ang nagsasaper dito. Ang dapat sana na kung kayo ay mayroon din lang pagmamahal ng konti, ay hindi nyo naman talaga inuubos na kurapin ang dapat na para sa maliliit nating mga mamamayan. So, tigilan nyo po yung kadadaya sa pagpamamahagi sa pagkakandak po ng bidding kasi ang dali-dali nyo pong mahuli. At hindi kami po hindi kayo magdadalawang isip na kayo ay idemanda. Dati paabot natin sa lahat ng mga nakikinig natin at tulungan nyo kami rito sa aming kampanya. At ito po ay hindi naman para sa amin, para po ito sa ating lahat. Okay, with that, oras na para tayo ay magpaalam, Sir Carlo. Ang susunod po naming episode sa sunod na Biyernes. Abangan po ninyo kami uli at huwag po kayong magsasawang kami ay pakinggan at panoorin po. Ito po ay hindi para sa amin, para po ito sa inyo. Okay. At magandang araw po at Diyos sa marahay na aldaw po sa inyo, boss. Diyos maray na aldaw, Sir Carlo, at sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsubaybay po kay Sir Carlo. Huwag niyo pong kakalimutan, please like, share, and subscribe ang kanya pong YouTube account. Siyempre, Carlo Batalla o Batalla Cares din po. At siyempre, ang kanyang Facebook page din po. At siyempre, sundan niyo rin po ang Pinoy Stream Versatile Radio, ang Facebook page po kung saan niyo po mapapanood ang palatuntunang ito. Ganyan din po ang BDT Radio Production na siya pong nagpo-produce ng himpilan o palatuntunan po ni Sir Carlo Batalla, ang Crime and Corruption Watch. Hanggang sa muli. Salamat, Cathy. Hanggang sa susunod na Friday. Thank you. Inyong napakinggan ang Crimes and Corruption Watch. Crimes and Corruption Watch. Hanggang sa muling pagtatanghal dito sa Pinoy Stream Versatile Radio.
Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide.